yung binanggit dito na takot, hindi po ito ibig sabihin na natatakot ka, katulad ng nararamdaman mong takot pag may sinabing may multo, may aswang, ganyan, no? Hindi po yun, no? Ibig sabihin po dito yung takot, katulad po yun ng may pagmamahal, ano, di ba? Pag meron kang pagmamahal, no, meron kang paggalang, ayaw mo masaktan ang damdamin. Hello, ayan, ngayon meron na naman tayong babasahin, at ang babasahin natin ito ay meron tayong makukuhang aral dito. Ayan nga, no, at ito ay mahaba po ito. Awit 89 verse 1 hanggang 52, pero hindi po siya babasahin buo. Ayan, hindi ko siya babasahin ng buo. Yung kalahati lang ang babasahin ko. Yung puro papuri, ayan, puro pagsamba, ayan, puro papuri sa pangalan ng ating Panginoon, ng ating babasahin. Ayan, ito nga ay babasahin ko muna sa verse 1. Ayan, sa verse 1, makikita natin dito kung paano natin pupurihin ang Diyos, no? Kung pupurihin natin siya, lagi nating alalahanin yung mga ginawa niya para sa atin. Ayan. At sabi nga rito, pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Amen. Ano, napakabuti po ng ating Diyos. Ayan, no? Kahit kailan ang pag-ibig niya sa atin ay hindi mawawala. Ayan. At lagi nating aawitin ang kabutihan ng Diyos sa atin. At yun na nga, sabi nga dito, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Amen. Ang ating Panginoon, no, ang ating Diyos, no, ang katapatan niya ay hindi tayo mabibigo. No? Kung sa Kanya tayo aasa, hindi tayo mabibigo dahil ang ating Diyos ay tapat. Yon, tapat siya sa lahat ng Kanyang mga pangako. Kaya yan. At dito naman sa verse 5 and 6, sabi rito, nagpupuri silang nilikha sa langit, ang iyong ginawa'y siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong makakaparis doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Ayan, no? Makikita natin dito, no, maging ang mga nilikha ng Diyos doon sa langit ay nagpupuri din sa Kanya. Ayan, at binabanggit dito na kung meron bang maipapantay sa Diyos o meron bang katumbas ang Diyos sa mga nilikha niya doon sa langit, syempre po ang sagot po dito ay wala. Ayan, ang lahat ay nilikha ng Diyos, no? Ang ating Diyos ay dakila, wala siyang katulad. Sabi nga po dito sa verse 7, sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Amen, no? Ito po yung binanggit dito na takot. Hindi po ito ibig sabihin na natatakot ka, katulad ng nararamdaman mong takot pag may sinabing may multo, may aswang, ganyan, no? Hindi po yun, no? Ibig sabihin po dito yung takot, katulad po yun ng may pagmamahal, ano, di ba? Pag meron kang pagmamahal, no, meron kang paggalang. Ayaw mo masaktan ang damdamin, no, ng taong minamahal mo. Ayan. Ito po yung binabanggit dito na takot ay yun po yun. Meron po tayong pagmamahal sa Diyos. Ayan, no? May respeto tayo sa Kanya, may paggalang tayo sa Kanya. Ayun, di ba po? Yun yung nararamdaman nating takot sa Kanya dahil siya ay ang Diyos na dakila, makapangyarihan at banal. Ayan. Verse 8. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos? Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Amen, no? Kaya po, ang ating Diyos, hindi po natin ito maipapantay na kahit sino man, di ba? Sabi nga rito, makapangyarihang Diyos, no? Sa atin, dito sa mundo natin, no? Pag ang isang tao ay mayaman, ayan, maraming pera, maraming kayamanan, di ba? Masasabi natin na ito ay makapangyarihan dahil, no, sa pamamagitan ng kanyang yaman, magagawa niya ang lahat ng kanyang gugustuhin, kung ano ang nanaisin niya. Pero, no,
ang lahat ng yan ay isang pikit mata lang yan ng Diyos, isang kisap mata. Ang lahat ng yan ay mawawala sa taong yun na makapangyarihan dahil sa kanyang kayamanan. Pero ang ating Diyos, hindi siya katulad ng mga taong makapangyarihan dito sa mundo. Ayan, ang Diyos natin ay dakila at nag-iisa lang. Ayan. Verse 9, sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki napapatahimik. Amen. No, alam niyo po, nung binasa ko to kanina, pumasok sa isip ko yung Exodo. Makikita natin dito na sumunod ang dagat sa Diyos. No? Sa Exodo 14 verse 16 at 21. Ayan, no? Makikita natin dito na sinabi nga niya kay Moises, ungkod mo at mahahati ang dagat. At sabi naman dito sa 21 na pinaihip ng Diyos ang hangin, no? Pinaihip ng Diyos ang hangin na malakas at nahati ang dagat, no? Hindi po si Moises ang naghati no na kung hindi ang ating Diyos. At sabi naman dito, alon mang malaki napapatahimik. Ayan, no? Pumasok din dito sa isip ko yung ginawa ni Jesus Christ, no? Ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sa Mateo 8 verse 26, kung saan nandoon sila sa laot at sila ay nasa bangka, nagkaroon ng malakas na hangin at alon. Ayan, sumama ang panahon, pero si Jesus Christ ay relax lang, natutulog. Pero ang kanyang mga alagad ay natakot kaya ginising nila si Jesus Christ. Ang nangyari, pinatahimik ni Jesus Christ ang alon. Ayan, no? Maging ang mga kalikasan ay sumusunod sa Diyos. Ayan nga po, no? Mapapansin nga natin dito na maging ang kalikasan ay sumusunod sa Diyos, no? May takot sa Diyos. Ayan, dahil ang ating Diyos ay Diyos din po ng kalikasan. Sabi naman sa verse 10, iyan dambuhalang kung tawaging Rahab, ay iyon dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Amen. Ano, alam niyo po ba, no, sa tuwing makikipagdigma ang bansang Israel noon, no, ay sila ay nananalo sa tuwing, no, sa tuwing sila ay humihingi ng tulong sa Diyos. Yeah, kasi po ang Diyos po ang nangunguna sa kanila. Kaya lagi po silang panalo sa labanan. Kaya yan, no? Ang kalaban ng bansang Israel ay kalaban din po ng Diyos. Ayan, kasi po ang Diyos po ang nakikipaglaban para sa kanila. Kaya sila nagtatagumpay. Amen. Kaya naman, sabi dito sa verse 11, sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Amen, no? Walang kahit na isang tuldok, no, na hindi nagmula sa Diyos, no? Kahit maliit man yan, no? Sa Diyos yan nagmula. Kaya naman, ang ating Diyos, kanino natin siya maipapares? Wala. Amen, ano? Sabi naman dito sa 12, timog at hilaga ikaw ang naglagay, bundok Hermot, Tabor ay nag-aawitan, nagpupuri sila sa iyong pangalan. Amen, no? Makikita natin dito na maging ang mga bundok ay nagpupuri sa Diyos, di ba? Sabi ko nga po, no, ang kalikasan ay Diyos din po nila, ang ating Diyos na dakila. At makikita natin yan sa Awit 98 verse 8. Babasahin ko po rito na ang mga bundok din po ay nagpupuri sa ating Diyos. At sabi nga dito, umugong sa palakpak pati yaong karagatan. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Amen, no? Makita natin dito na umugong sa palakpak. Umugong sa palakpak o nagkaroon ng malakas na tunog, no? Ugong, no? Parang palakpak, pero yun ay ang karagatan. Amen, no? Nagpupuri sila sa Diyos. At sabi rito, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Amen, no? Nagpurihin ng Diyos. Hallelujah. At sabi naman ulit dito sa verse 13, ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Kaya po darating po ang panahon na hindi pa naman nangyayari ngayon, no, si Jesus Christ, no, sa kanyang pangalawang pagbabalik. May mga bansa na kanyang matatalo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, hindi galing sa baril, hindi galing sa kung anong klaseng armas,
kung hindi sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nagmula sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Kaya yun, no, matulis na tabak. Yun ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya yun, sabi nga po dito sa verse 14, ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Amen, ano? Kaya po ang pamamahala sa atin ng Diyos ay sadyang makatarungan, no? Sadyang matuwid at may katapatan dahil po yon sa kanyang pag-ibig. Amen, ano? Dito sa verse 15, makikita natin na mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. Sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Amen, ano? Kaya yun, no? Mas higit tayo, no? Kung ang mga nilikha ng Diyos na kalikasan at yung mga nasa kalangitan na kanyang nilikha ay sa kanya ay umaawit, inaawitan ng kanyang kabutihan, yung kanyang mga ginawa, no, pinupuri siya, sinasamba siya, no, maging ganun din tayo, no, tayong mga tao na mas higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya yan, makikita natin dito na mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Amen, no, pinagpala at pagpapalain pa ng Diyos, no, pag tayo ay patuloy na sasambahin natin ang kanyang dakilang ngalan ng kanyang kabanalan. Amen, no? Purihin ng Diyos, no? Maraming salamat sa nanonood. God bless you!